Ito po ay isang pito o yung nakakabit sa gulong na pag binobomba natin ay dito pinadadaan ang hangin. So ayan, gagamitin po natin 'to. So ayan, tinatanggal ko muna yung nut niya, then yung washer at yung mga rubber. Dahil pag natanggal na po yan, yung mga rubber at nut, washer, ito po ay puputulin. Gagamitan po natin ito ng cutting disc. Bago po nating i-cut to, kailangan tanggalin muna yung valvula dun sa loob. So gagamit tayo ng pangtanggal ng valvula. So ayan, yan pong ginagamit ko ay nabili ko lang yan through online. Mura lang po yan. Pero pwede rin naman kayong manghiram sa mga vulcanizing shop or ipatanggal na lang po natin yung valvula. So ayan po yung valvula. Then, puputulin po natin to, no? Ipitin lang natin ng plies. At gagamit po tayo ng cutting disc yan. Tatanggalin natin yung pinakaulo. So, ayun na po itsura niya, putol na. So, bubutasan po natin sa isang portion. Let's say dito, kakabit po natin to. So, ang gagawin po natin, dito po natin butasan sa, ayan, yung medyo flat na yan, no? Butahan lang po muna natin doon para madali pong butasan ng barena. Kasi dumudulas po yan pag walang marka. So, ayan, kung mapapansin nyo, nagkaroon na po siya. Ito po yung pinaka-drill bit, katulad po nasabi ko kanina, ito ay halos kasing laki po nitong dito. So, ang size po nito ay 5/16. Kailangan medyo masikip po ito, no? So, ayan, butas na po. So, ang gagawin po natin dyan ay ikakabit na po natin to, no? Dito sa butas. Then, kapag yan ay medyo masikip, yan, gamitan nyo na lang ng plies. Kasi mas maganda po na masikip para magte-thread po siya, no? Kasi kung maluwag po, lusuta, hindi po magiging maganda. So, pihitan na lang po natin ng plies. So, ayan, kapit na po, no? Ayan, kapit na. So, ang gagawin natin, lalagyan po natin ng epoxy A and B. Medyo matagal matuyo to, no? Ikumpara sa finer epoxy steel. Dahil lalagyan na po natin yung pito. Lihain lang po natin. Gasgasin lang po natin ang lihang 120 para kumapit po yung ating epoxy. Lilinisin lang po natin. So, ayan, maigpit na po. So, lalagyan din po itong labas.
Para siguro tayong walang singaw at matibay. So, basahin lang natin ang ating daliri ng tubig para mailapat na maganda yung epoxy. So, ayan po, patutuyuan na lang po muna natin yan. Kapag siguradong tuyo na po yung epoxy A and B, pwede na po natin itong kargahan ng pintura. So, ayan, gumamit lang ako ng empty bottle. Nilagyan ko lang ng straw, no? Yung matigas na straw. Pwedeng gamitin yung sa ball pen. So, ayan, binutasan ko lang yung pinakatakip niya. Then, nilagyan ko na ng straw na kakasya po dun sa pito. So, ayan po, ang ginamit kong pintura ay Gilder Epoxy Primer Gray. Ang ratio po niyan ay 3 parts ng Gilder Epoxy Primer Gray, 1 part na epoxy catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. Then, after pong makargahan ang pintura, ibabalik na po natin yung valvula. Ayan, siguraduhin lang po natin na maayos po yung pagkakabit natin ng valvula dahil kakargahan na po natin ito ng hangin. After pong maikabit ang valvula, kakargahan na po natin ito ng hangin. Sa pagkakarga po ng hangin ay alalay lang po tayo kasi hindi pa natin kabisado kung anong air pressure ang ikakarga natin. So, may hinapahangin, kargaan pa natin. So, pag nagbabawas po ng hangin, kargahan lang po natin. Kasi mahirap po, delikado, baka mamaya masobrahan. So, tsatsagain nyo na lang talaga. Pagkatapos po natin na gamitin to, kung may natira po pong pintura sa loob, tanggalin lang po natin ang valvula, isalin po natin yung natirang pintura sa isang lalagyan, then kargahan po natin ang thinner to, ng urethane thinner, then salinan po natin, no, para mahugasan. Kulugin lang po natin, then kumuha ulit tayo ng malinis na paglalagyan ng thinner. Kasi yung paghugasan po nito ay pwede natin magamit pa. Tumitining po yan eh, no? Pagkasalin, lagyan po ulit natin ng malinis na urethane thinner. Then kalugin ulit, tanggalin po natin ulit. Then yung pangatlo,
Lagyan po natin ulit ng malinis na urethane thinner. Balik po natin yung valvula. Kargahan po natin ang hangin. Then, spray po natin. Ubusin po natin yung thinner sa loob. Para yung pinaka-nozzle niya at yung hose ay nalilinis. So, basta linisin po natin mabuti para magamit pa po natin ulit sa susunod natin mga project. So, sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!